Dun sa karanasan niyo sa pag-o-audit ng confidential funds before, naka-encounter din ba kayo ng mga pangalan na kahina-hinala? Or second question, allowed ba yung pseudonym, yung mga aliases sa ganyan? Okay. Yung limitation muna, dahil lagi tayong nagtatry na magsabi ng ano, ang na-audit ko ng intelligence fund. Intelligence Fund ng Philippine Air Force. Pangalawa, iba ang batas noon. Wala pang distinction between intelligence and confidential. Ito yung first time na inattempt nating i-distinguish yung ano. Okay? So, may mga gumagamit ng sa intelligence fund. Kasi ano to talagang diretsong tumatama sa national security, 'di ba? Pero kahit noon, meron yang kasama nga doon sa certification ng SDO, 'di ba? Na meron akong kung kailanganin ng COA, meron akong journal. So yun din yun. May journal ka na nandun nakalista. Kung halimbawa intelligence na ito mas mahigpit ang proseso nito Meron ka pa ring journal na sasabi mo, eto yung mga pinagbigyan ko, cash disbursement journal And then pwede kang gumamit ng pseudonym kung talagang magkakaroon ng problema sa tinatawag nating security. Kasi intelligence operation to at counter-intelligence operation sa intelligence, di ba? Fund. So sa confidential, walang intelligence surveillance operation lang, di ba? And then civilian yung mandate ng agency. Ito ay talagang intelligence agencies, di ba? Or intelligence practitioners. So, pwede silang gumamit, pero meron silang journal na ikikip nila na kung kailangang ibigay sa auditor, pwedeng humingi ng tinatawag nating i-declassify yung information. Lalong-lalo na kung itong kayang pinag-uusapan natin, 2022, 2023, nakalipas na, na-diffuse na yung sensitivity ng pwede na siyang i-declassify. Again, uulitin ko iba yung intelligence fund. Iba sa confidential. Sa confidential, hindi ganun kahigpit. Except, at kailangan linawin ko ito, sa Department of Justice. Kasi meron silang witness protection program. But, in the case of Department of Justice, meron silang sariling batas. May Republic Act na nagsasabi na kailangan munang dalhin sa court bago ma-share yung information. Okay. Knowing the sensitivity, even if they are a civilian agency. Ang DepEd at OVP, wala niyan. Okay. Ito, pupuntahan ko yung mga pangalan. Ito, nadinig na natin ito before. Mary Grace Piatos. Tapos lumabas yung Andy Lim, Alejandro Piquet. Kanina meron pa yata Miko Harina. And I think meron pa mga lalabas sa sangkatutak na mga pangalan na I would presume outrageous or magtutunog bogus. Ito po yung tanong ko sa inyo, no? What does it say kung, of course, pwede naman natin sabihin, benefit of the doubt, baka talaga meron ganyang mga tao. Pero kung yung makikita mo pattern, parang naglolokohan dito, pangalan ng chichirya, baka meron pang kapangalan ng senador. I mean, ang point ko rito is, pag tinignan siya sa kabuuan, di ba parang nakakagago na ito yung mga pangalan? And kung ganun nga yung kaso, what does it say about the recipients and how the money was spent and was being liquidated? Kung ganun ka-outrageous yung pag-iisip na ng mga pangalan to justify that. Baka lumabas nga dyan, Heidi Mendoza Christian Esguerra o Edu Manzanas, di ba? For all you know. Ito yung tinatawag natin na ikinalulungkot ko kasi nagpapakita ito ng state natin na kawalan ng galang o respeto sa tinatawag nating public accountability, di ba? At yung our public office representing public trust, Kasi ang pinapakita natin dito is the wanton disregard of the law, di ba? Parang ang biro ko nga sa salitang ay para mo namang iniinsulto yung mga auditor. Pero let me just cite this parang comparison Alam mo, ganyan usually yung approach kapag alam nilang medyo hindi masyadong mahigpit ang audit. I will share with you another audit na para lang malinaw at hindi sabihin na ito lang ang tinututukan namin. Nag-audit kami ng National Rebel Returnees Funds, siyempre, rebel returnees ito, tapos alam natin na iba ang usually mga language ng doon sa Mindanao, yung iba yung kanilang Alam mo yung mga pangalan na niligay nila, pangalan ng mga rebel, nung isang pagkakataon na pinatingnan ko kung ano bang ibig sabihin nito sa inyong lingwahe, kunyari Maranao o ganyan And doon ako natawa kasi ang ibig sabihin pala nito ay mga kung ano-anong word na katulad noon, yung ganun din, almost similar So I think ito yung pattern
kapag sa tingin nila ay medyo loose yung control ng ano, gagamit sila ng mga paraan na nag-iimbento, that's it, ano, nag-iimbento ng pangalan at ginagawang katawa-tawa kasi nga hindi sila seryoso doon sa tinatawag nating public accountability. And dito ako talaga nalulungkot. Napakababa na ng sense ng ano natin, ano. Kamakailan sumasigaw lang tayo na ikulong mga kurakot, etc. Pero pag nakita natin na kung yung mismong nasa gobyerno, kung yung mismong merong kapangyarihan at posisyon, parang ganito ka tindi ang kapal ng mukha na parang hindi na pinag-isipan, hindi na pinahirapan ng sarili sa pagpapangalan, makikita natin na nakakalungkot at talaga namang mukhang kailangan gumising na tayo. Ito po, no, sa huling bahagi, alam ko napag-usapan na rin po natin to before, no? Kasi nga, kayo na mismo nag-acknowledge itong memorandum, itong Joint Circular 2015-01. Hindi ito perfecto, no? Definitely. At ngayon, nakikita natin yung mga loopholes dito. Ano ba nakikita niyong magandang refinements dito sa Joint Circular na ito para mas maging mahigpit yung liquidation at pagpapanagot dito? Unang-una, niluwagan kasi yan nilagyan ng ano na anyone na merong nakaprovide sa GAA. So parang nagkaroon ng lakas, nagkaroon ng bargaining yung mga ano na, o sige, i-approve natin sa budget, mag-insert tayo. Noon dati kasi mahigpit ang determination ng sinong mga ahensya ang nangangailangan ng confidential funds. That's one, ano. Nung araw pati, tinatawag natin na malinaw din yung relationship ng tinatawag nating National Security Plan. Ito yung National Security Plan. Ito yung mga ahensya na dapat bigyan ng intelligence at ito naman yung mga dapat bigyan ng civilian. Malinaw yung connection nila sa isa't isa. Dito medyo mapapakamot ka, di ba? Parang kahit na hindi ka auditor, tanungin natin, ano ba ang relationship ng mandato ng Department of Education sa tinatawag nating national security or surveillance operation in support of national security. Medyo nilalaliman ko yung pero talaga nasasaktan ako sa bangs. Masakit sa bangs, di ba? Kasi pag tiningnan mo, kung sasabihin natin na, kasi marami ng mga kabataan ang nahuhook sa drugs, di dapat niligay natin yung funds sa PIDEA. Yeah. Di ba? Ba't hindi nalang diniretso? So ang isa ko pang idmumungkahi dito ay yung creation ng tinatawag nating additional na oversight at the level of the Congress ba yan or what? Para na ipapaliwanag bago bigyan, ito po yung aming National Security Plan, ito yung aming plano for the next 5 years. At ito po sa tingin namin ang mga ahensya na may ganitong mga programa at ganitong amount ang pinropose nila. On the other hand, yung individual agency naman magpapakita na ito yung plano namin in support of the national plan. Pagdating sa may accomplishment report sila, meron ding oversight natitingin. Ano ba ang nagawa ninyo, agency A, na intelligence practitioner or civilian agency na may confidential funds, na masasabi niyong direktang nag-ambag doon sa overall national security plan o doon sa mandate ng inyong ahensya na related sa national security. Wala tayong ganyan Pag tiningnan ko nga yung trend, kahit nung COVID time, ang laki ng releases ng Intel and Confi funds. Kahit nahirap na tayo at di ba? So parang kahit na hindi natin makonect kung saan ginamit, ay pinayagan na lang natin. Kaya tingin ko, maraming kailangang rebisahin doon. At siguro, lagyan din ng mas ilapit sa realidad. Yung paggastos ng perang ganito ang nature. Yun ang point ko.